Amen. So welcome to Legacy Generation, our spiritual home. At syempre, binabati po natin ang ating mga kasama sa online. Hello po sa inyong lahat. Pwede mo, mabilis lang po. Can you please share, tag, and invite your friends to watch our online streaming? Mabilis lang po, no? Para ma-spread po natin ang word ng Panginoon in social media. Amen. So are you excited today? Ay, wala. Sino po ito excited kayo sa araw na ito? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay may gagawing himala sa buhay po natin? Amen? Na ang Diyos po ay hindi natutulog. Ang Diyos po ay alam ang bawat detalye ng ating buhay. And this our declaration today, ang lahat po ng kasama sa online, maging sa on-site, ay patuloy po na ibibless ng Panginoon. Amen? Receive the blessing and favor from our God. Praise God. Okay, so if you have your Bible with you, taas mo kamay na may Bible. Yan. Can we please stand? Tayo po tayong lahat and let's read the Word of God. Okay, so open your Bible in Psalm 73 or Awit 73. Ang katarungan ng Diyos. Let's read this verse. Verse 1. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik nang madulas. Verse 3. Sa taong mayabang ako'y naiinggit, at sa biglang yaman ng masasama. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masiglat, kataway nila'y malakas. Talon po tayo sa verse 10. Kaya sumunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihi paniwala ang lubos. Ang sabi, ang Diyos ang walang nalalaman, walang malayaong kataas-taasan. Ang mga masamay ito ang kagaya, di na kinukulang ay naghahanap pa. In verse 27, sabi po rito, yaong hihiwalay sa iyo yung mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. In verse 28, our last verse, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginaway aking ihahayag. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tayo po'y makakaupo na po. Salamat po sa Diyos sa pagkabasa po ng kanyang makapangyarihang salita. And today, let us talk about Psalm 73. Na author po nito ay si Asaph. O sa Tagalog po ay Asaph. Di ba, pag nagmamadali ka, sabi mo, ASAP. Di ba, Asaph. Naalala ko po nung medyo bata-bata ng konti, ang paborito ko panoorin pag Sunday ay Asaph. Dahil merong kantahan. The Psalms of Asaph. Sino po ba si Asaph or si Asaph? Okay, si Asaph po, for your information, is a chief worship leader. Sino po uli siya? Chief worship leader. Sino po ito mga kumakanta? Yan. Kanina po, si Ate Jam, di ba, tuluyang awit. Si Ate Danica, kinanta po niya kanina ay Panibagong Sigla. Yan. So, mahirap po tugtugin yung Panibagong Sigla, pero ang ganda po ng meaning ng kanta. Di ba? Kapag nanghihina raw tayo, ang Diyos bibigyan tayo ng panibagong saya, sigla sa ating buhay. Hindi na po ako magtatanong, pero siguro ang ilan po sa inyo ay may pinagdadaan ng problema. May pinagdadaan ng pagsubok. Pero ano man ang pagdaanan mo, sigurado malalampasan mo. Tapikin mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, sigurado ako. Malalampasan mo yan. Basta libre mo ako. Okay? Sino po si Asaph? Is also a musician. Siya po ay manunugtog. Di ba? Kagaya po nila Kuya Albert, nila Kuya JB, nila Kuya Anowi. Ano pa? He's a Levite prophet appointed by King David. When we say Levite prophet, si Asaph po is part po siya ng one of the tribes of Israel. Ang Levi. Tribe po ni Levi. Sila po ay nasa tribe ng priest. At siya po ay nag-authored ng ilang Psalms? 12 Psalms. Psalms 50 and Psalms 73 to 83. So yan po si Asaph, no? Ibig po sabihin, mga kapatid, malaki po ang role niya sa Book of Psalms. Hindi po totoo na si David lang ang nagsulat ng Psalms.
Actually, may mga author po ang Book of Psalms. At isa po dyan ay si Asaph. Okay? At siya po ay worship leader. Yan. Sino rito nag-a-aspire ka na mag-worship leader? Yan. Kaso, hindi kami nag-a-aspire para sa inyo. Nagtaas nila ng kamay. Ito, lagi ko po sinasabi ito, no? Paano malalaman na ikaw ay talented sa isang bagay? Di ba? Una, gusto mo. Alam ba, kung gusto mo kumanta o sumayaw. Pangalawa, gusto ba namin? Okay? Kung gusto mo lang at di namin gusto, please, maawa ka. Pero makikita mo, merong inilagay sa iyo ang Diyos na ministry na sigurado dyan ay fit ka. Di ba? Hindi po lahat dancer. Hindi po lahat singer. Hindi po lahat marunong tumugtog. Kung hindi ka marunong tumugtog, kayang magbuhat ng silya. Kayang mag-ayos ng church. Amen? So, as a chief worship leader, it means malaki po ang role ni Asaph sa pagsamba. Naniniwala po ba kayo na kahit hindi ka worship leader, ay pwede kang sumamba sa Panginoon? Amen? Not all are worship leaders, but we are all worshipers. Pakisabi nga sa atin mo, worshiper ka pala. It just happened na minsan po yung katabi mo, worshiper, pero minsan sintonado. Diba? Kaya, sino po rito, madali po kayo ma-distract kapag kumakanta ka, tapos bilang may key of X sa katabi mo. Diba, ang layo ng key, diba, ang sakit sa tenga, alam niyo ba, ang worship po ay pag-focus kay God, regardless kung ano man ang naririnig mo sa paligid. Amen? It's between you and our God. In Psalm 73, mga kapatid, it was written by Asaph, and about the old dilemma or predicament, ito po yung pinaka-nilalaman niya, no? That why the wicked prosper and while the righteous suffer. So may tanong po si Asaph, bakit kaya ang mga masasama ay para bang pinagpapala po sila? At ang mga righteous or mga godly people, it seems like parang they are left behind. Parang sila ay napag-iiwanan. Okay? And today, I would like to share with you some life lessons in Psalm 73. Okay? Number 1, are you ready? Ready na po ba tayo? Ihanda po ang puso, ihanda po ang notes, at tayo ay mag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Number 1, unang lesson po natin dito in Psalm 73, the crossroads of faith. Okay? Crossroads of faith. Ang crossroads po, mga kapatid, it is a critical moment. Okay? Moments of transitions or asking questions. Moment of transition. Sino po ito nagkaroon na po ng transitions ang buhay mo? Diba? Ang hirap, no? Kagaya po ngayon, may mga graduate po this year, mga August. And after graduation, syempre, iba magre-review ng board exam. At nagkakaroon po ng transition sa buhay. Diba? Ngayon po, may mga kasama po kami sa YA na singles. Bago po sila maging kasal next year, sasama muna sila sa Baguio sa October. Okay ba yan? Kumbaga, yun na yung pinakahuling, depende pa rin kung sasama natin next year. Anyway, congratulations po kasi may magta-transition po next year. From being single, magiging double na sila. Magpapakasal na po sila at papasok po sila sa tahimik na buhay. Tambay na buhay. Or masayang buhay, sabi nga nila sa pag-aasawa. Di ba? Critical moments of transition and asking questions. Pangalawa, crossroads po is a choice between taking an easy path or following the leading of God. So ito po yung tinatawag na crossroads of faith. Alam niyo po ba, sometimes bilang Kristiyano, dahil po sa mga problemang pinagdadaanan po natin, di ba parang minsan merong doubt sa puso mo na mangyayari pa ba ito? Malalampasan pa ba ito? Makakagraduate pa ba ako? Papatuloy ko pa ba ang ministry ko? There's a lot of questions in life bilang Kristiyano. Kung bakit dito pa ako lumaki sa pamilyang ito. And you know what, brothers and sisters? Not all questions ay masasagot. Di ba sabi po sa Deuteronomy 29:29, if I'm not mistaken, secret things belongs to God. Pero magagawa po natin, mga kapatid, is we need to follow the leading of the Word of God. The leading of the Holy Spirit. Kasi meron mong season sa buhay po natin na para ma-confuse tayo sa mga bagay na pipiliin po natin, di ba? Minsan po kasi nagiging matimbang ang bagay ng mundo kaysa sa mga bagay na patungkol kay Kristo.
sometimes we choose temporary things than eternal things. Na para bang ang temporary things or material things ay nagbibigay ng eternal joy. No, cannot be. Because eternal things can give us real satisfaction and real joy in this life. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po yung umatin po ngayon tsaka nanonood sa online, bless po tayo kasi bakit? Inuna mo ang Panginoon sa araw na ito. Imagine, dapat nasa SM ka, you got it all. Imagine, dapat nasa bahay ka, naglalaba ka, hiniwalay mo ang puti sa decolor. Pero you are here because you know that God has something for you. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, may nakalaan si Lord para sa'yo. Para po sa mga nasa online, pwede please type in our comment section, type natin, may nakalaan ng Diyos para sa akin. Yan. Type in our comment section. Minsan ganito, may mga bagay po na it seems like we weigh things. Tinitimbang mo mga bagay-bagay. Alam niyo po ba, pagdating sa Panginoon, dapat hindi mo na dapat timbangin. Dapat mas mabigat, di ba? Ang mga bagay po ng Panginoon. Timbangin ko ba? Atin ba ako ng Sunday, magsiswimming kami? We need to make right choices. Because bad choices can ruin our life. Can you say amen? Kaya mahalaga na ayusin mo ang decision mo, boy. Pakisabi sa atin mo, ayusin mo ang decision mo. Amen? Ayusin mo ang desisyon. Kasi po, your decisions can make you or break you. Especially in the crossroads of life, in the crossroads of faith. Di ba? Para ba merong dalawang opposite direction that you need to choose. Pero mga kapatid, we need to depend on God's conviction based on His Word. Amen? Kaya let us choose eternal joy than temporary pleasure. Ano ba ang crossroads of faith, mga kapatid? Una, it is spiritual crisis. Sino po rito, dumating na ba sa buhay mo? Taas mo kamay dito. Ang church po kasi natin ay 12 years na po sa August 8. Palakpakan natin ang Panginoon. Imagine, ang 12 po ay very significant number sa Bible. May 12 tribes of Israel, merong 12 disciples, ano ba? Merong 12, yan, 12 tribes. Basta maraming 12 yan eh. 12 vibes. Basta maraming, very significant po ang 12 sa Bible. Amen? Ang 12 po, it means something complete. Okay? Kaya nga, mahalaga po na nandun tayo sa ating 12th anniversary. Taas nga po kamay dito, nakasama ko mula nagsisimula ang church. Taas mo kamay. Yan. Si Ate Melanie na naawa sa akin. Si Ma'am Alma. Si Larica no, nakasama ko sila. Imagine, 12 years ago, merong dumating na isang gwapo na parang hindi ba paniniwalaan. Pero mga kapatid, dumaan ang panahon at nakita po natin na mabuti ang Panginoon. Amen? Pero dumating po ba sa point ng life natin bilang Kristiyano na nanlamig tayo? Amen? Dumarating po talaga nanlamig. I will be honest with you, may mga seasons po ng life ko na para bang I don't want to preach. I don't want to wake up ng Sunday. And then suddenly my wife said, "Hey, you're the pastor, boy." So, may mga ganun, no, that we need to overcome our struggles. Amen? You need to overcome all the challenges of life. Kaya mga kapatid, kapag pinagdaanan mo ito, mga spiritual emergency or faith crisis, na para may doubt ka sa promise ng Panginoon, na Lord, totoo ba yung promise mo o hindi? Parang hindi ko pa kasi nararanasan. You have to activate your faith because God is faithful to His promises. Amen? Claim God's promises in your life. Ito po yung mga dark valleys of life, dark valleys of the soul, na para bang pag naranasan mo to, and Satan is deceiving you, you have to quit. Huminto ka na, sumuko ka na, pero ang tunay po na nagtitiwala sa Panginoon, dumaan man sa mga bagyo ng buhay. Amen? Dumaan man sa lubak-lubak ng buhay. Pero hindi susukot, magpapatuloy sa Panginoon.
Pwede ba palakpakan po natin ang ating Diyos? Praise the Lord. And also, ano ba sa Psalm 73? Meron pong questions po dyan. And maybe some of you ay natanong na rin siguro natin itong tanong na ito. Question is, why do bad things happen to good people or godly people? Natanong nyo na ba yan? Bakit kung sino pa yung mabait, sila pa yung maagang kinukuha ni Lord? Diba? Kung sino pa yung masasamang damo, sabi nila, matagal daw ang buhay. There's a lot of questions in our mind. Alam nyo, pag may nagtatanong po sa akin, naalala ko before, may nagtatanong sa akin, kasama ko sa church. Sabi sa akin, ba't kaya naglagay pa ang Diyos ng puno sa gitna ng hardin? Diba? O kaya bakit kaya sa langit nagkaroon ng Lucifer? Bakit nagkaroon ng rebellion sa langit? Di ba perfect doon? Ang sagot ko lang po sa kanya, so hindi ko alam eh. Gusto mo, una ka doon, pakitanong nga. Pakitanong kay Lord, tapos balik ka rito. O kaya pag nakita tayo, tanungin mo na lang. Kasi po, mahirap po kasi mag-conclude sa mga bagay-bagay na hindi natin talaga alam. Amen? Pero naniniwala po ako, nangyayari po ang mga bagay sa buhay natin na dahil ito ay may dahilan. Things happens in our life for a reason. May dahilan kung bakit ka na broken-hearted. May dahilan kung bakit natanggal ka sa work or nawala ka sa work. May dahilan kung bakit ka nagkaroon ng problema sa buhay mo. May dahilan kung bakit ka pinanganak sa broken family. Amen? At may dahilan kung bakit ka napunta sa legacy generation. Amen? At isa sa mga dahilan para makilala at makita mo yung katabi mo. Pakitingnan mo yung katabi mo. Sana hindi na lang ako napunta sa legacy. Joke lang. Okay, another question is this. Why do bad things happen to godly people or good people? And why the wicked prosper and the righteous suffer? Bakit kaya yung mga masasama, nagpa-prosper sila? It seems like they are experiencing prosperity. Or sabihin natin, pag-unlad sa buhay, pero yung mga matutuwid, mababait, they are suffering. Wicked people are prospering, and righteous people are suffering. Para bang, di ba may tanong, para bang Lord, para bang unfair? Ako tong mabait, ako po nagtatrabaho ng tama, ako tong pumapasok ng tama, pag nag-time in ako sa biometrics, kung alas 8, 7:55, nag-biometrics na ako. Di ba? Pero yung iba, hindi sila lumalaban ng tama. Hello? Maybe there's a lot of questions in mind. Pero makapagtandaan po natin, ang mga tanong na yan ay may kasagutan. Matatagpuan natin sa salita ng Panginoon. Not just Asaph ay may gantong tanong, even Prophet Jeremiah ay may ganyan tanong. Sabi nito, ang Prophet Jeremiah, in Jeremiah 12 verse 1, Lord, you always give me justice when I bring a case before you. So let me bring you this complaint. Why are the wicked so prosperous and why are evil people so happy? Ito mo, nagtanong din siya sa Panginoon, Lord, pero bakit ang mga wicked, masasama, pinagpapala, pero ang masasama, masasaya sila. Ito po yung tingin nila. And another is Job. Kilala niyo po ba si Job? If you know the story of Job, ano niyo pang MMK? Okay, pang magpakailanman ang kwento po ni Job. Alam mo bakit? Dahil nag-usap po si God at si Satan. At ang usapan nila, kaya lang naman matuwid niya si Job, kaya lang mabait siya, kaya sumusunod sa iyo yan, kasi nasa kanya ang lahat. Para bang Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Si Job, nasa kanya na rin ang lahat. Wealthy, masagana, maganda asawa, maraming anak, maraming yaman. Sabi ni Satanas, sige nga, ibigay mo nga sa akin yan. Eh syempre, si God naman, confident siya kay Job. Okay. Alam mo ba, si Job po ay nagkasakit. Si Job po ay namatayan ng mga anak. Nawala po ang kanyang kabuhayan. Dito mo masasabi na wala namang ginawang masama si Job, pero bakit siya naparusahan? Para bang unfair? Sa totoo lang, darating po sa buhay natin, may mga challenge or challenges. Pero God is fair. Niniwala mo ba kayo doon? Pinapaulan ng Diyos sa mabuti at masasama. Diba? Pansinin po niyo, di ba lumilindol naman kahit may mga Kristiyano? Diba? Di ba lumilindol kahit may mga churches? May mga churches ka po nasira sa lindol eh. Ibig sabihin, fair po ang ating Panginoon.
And our God is a just God. Nagtanong po si Job, sabi niya, why do the wicked prosper, growing old and powerful? Even these men of God have questions in mind. In Psalm 73, verse 1, let us read this verse. Sabi rito ni Asaph, surely God is good. Tingnan niyo mga kapatid, una niyang declaration, surely God is good. Di ba? Kahit na ano man ang pagdaanan niya, or sometimes may doubt ang buhay niya, pero ang declaration niya, mabuti pa rin ang Panginoon. Hindi man mabuti sa iyo ang mga tao. Sino rito, ginawa ka na masama ng tao, hindi mo naman ginagawa na masama. Di ba? May mga ganyan Pinopost ka, sinasabihan ka na hindi tama, minsan sinisiraan ka, pero despite of those things, brothers and sisters, always believe that God is good. People may not been good to you, but please remember, God is always good to us. Tapikin na katabi, pakisabi sa kanya, buti na lang mabuti si Lord. Ito po sabi ni Asaph, sabi doon, God is good to Israel, to those who are pure in heart, but as for me, my feet had almost slipped and I had nearly lost my foothold. Dito po, si Asaph po, ay nagkaroon po siya ng problem or doubt. Kahit po propeta na siya, and meron siyang tanong, bakit sila pinagpapala, pero kami ganito ang sitwasyon po namin. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Hindi lang po yun. Nainggit siya, at para bang merong comparison. Buti pa sila, may iPhone 17. Ako, may iPhone Philippines. Di ba? Kino-compare mo Buti pa sila naka-on cloud. Ako, iCloud. Di ba? Parang you tend to compare. Honestly, comparison kills. Buti pa sila, ang puti nila. Buti pa sila, ang kinis na kanilang mukha. Sa totoo lang, Dr. Althea lang yan. Wag kang mainggit kung may mga tao na pinagpapala sa masamang paraan. Kung may mga tao man na pinagpapala sa mabuting paraan, alam mga kapatid, ang plano ng Diyos sa bawat isa, umunlad ang ating buhay. Amen? Hindi matatapos ang buhay mo na hindi mo naranasan ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? That's our declaration. Maniwala po kayo. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya dito po, nagkaroon po ng sort of comparison si Asaph, nahirapan siya. Bakit ganito, Panginoon? Bakit? They have no struggles, their bodies are healthy and strong. Buti pa sila, malusog. Itong masasama na ito. Samantalang kami, may sakit. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Grabe po yung niya, no? This is what the wicked are like. Always free from care. Ito po yung kanyang description, no? Kasi nga meron siyang envy. Ano pa? They go on amassing wealth, Surely in vain, I have kept my heart pure and have washed my hands in innocence. Alam niyo po, wala pong masamang magtanong kay Lord, bakit? Iba po yung nagtatanong sa kinu-question mo. Gets ba natin? Iba yung nagtatanong, Lord, bakit po ganito? Iba yung, Lord, ba't ganyan ka? Hello? Nothing wrong with asking questions. It's our rights to ask questions. Pero, yung questionin mong Panginoon kung bakit naging ganyan ang buhay mo, I think is wrong. Amen? Alam kung bakit, mga kapatid? Ang Diyos po ay wala po siyang responsibility to explain everything. Pero tayo po bilang kanyang mga nilikha at kanyang mga anak, ay meron po tayong responsibilidad na magtiwala sa Kanya. Whatever circumstances of life, whatever situations of our life. I remember one old song, diba? God is too wise to be mistaken. Alam niyo maganda na yan? God is too good to be unkind. Diba? Kung hindi mo makita yung kanyang isip, when you can trace His hand, trust His heart. Para bang wala kang makita na magagandang bagay sa buhay mo, pero magtiwala ka sa magagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Tapikin mo kay katabi mo, pakisabi sa Kanya, may gagawin ang Panginoon sa iyo. Amen? So, crossroads of life. Ito po yung mga crossroads ng buhay natin that we need to overcome.
yung mga moments of transitions. Okay? Moments of questions. Pangalawa, the critical point of life. Tingnan po natin in Psalm 73, 16 to 18. Sabi po ni Asaph, when I tried to understand, nung sinusubukan kong unawain ang lahat ng ito, why wicked people prosper, while righteous people suffer, alam mo, it troubles me deeply. In look at verse 17, sabi ito, till I entered the sanctuary of God. It means intimacy with God. Sabi niya, then I understood their final destiny. Alam niyo po ba, kung marami kang katanungan, lumapit ka sa Panginoon. And naniniwala po ako, God will reveal to you ang mga sagot sa ilang katanungan po natin. Hello? Sabi niya, kaya pala, ganun sila. Kaya pala sila ay pinagpapala kasi ito pala ang destiny ng taong masasama. Hello? Naniniwala mo ba kayo? Ng taong sa Diyos naniniwala, maganda ang destiny. Amen? This is our declaration that God will about to give you His God-given destiny. Sino rito gusto mo maging magandang destiny mo? At makakita ka ng my destiny. Nakalooban ng Panginoon. Amen? So, ang sarap sa pakiramdam na maranasan ito. Kaya dito, sabi po ni Asaph, naunawaan ko na. Surely you place them on slippery ground, you cast them down in ruins. In verse 19, how suddenly are they destroyed? That is their final destination, ruined life. At yung buhay po na magulo, completely swept away by terrors. 27, those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. So ito pala yung kanilang final destination. Diba, the wicked people, even the wicked people prospers, but they will face their judgment. Amen? So kaya wag daw tayong mainggit sa kanila. Okay lang yan, magtrabaho ka na maayos, 8 hours, minsan nga 8 hours ka, 6 hours ka nga lang, mas marami pa yung tambay or tulog. Pero magtrabaho ka na maayos, at naniniwala po ako, si God binigyan tayo ng ability to produce wealth. Amen? Tingnan natin sa awit 37. Ito, ang ganda po ng verse po na to. Pakibasa nga po, sabay-sabay. 1, 2, go. Dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. At mananahan kang ligtas sa lupain. So, sabi nito, huwag ka raw mabalisa. Dahil sa masasama, huwag mo raw silang kainggitan. Ano naman kung may sports car ikaw, o sila, may sports car sila, ikaw wala kang car, okay lang po yan. Sa ngayon, pero naniniwala po ako, as we declare the blessing of God, sooner or later, yung katabi mo, baka magkaroon ng sasakyan yan. Diba? E-bike. Sabi nito, umasa ka sa Diyos. Kanino dapat umasa? Sa Diyos. Hindi po sa trabaho, although ginagamit ng Panginoon yan, hindi sa tao, sa Diyos daw dapat tayong umasa. Ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Alam niyo ba sa mga taong tapat, sigurado malaki ang nilaan ng Diyos na pagpapala. Amen? In verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Kanino dapat hanapin ang kaligayahan? Sa Diyos. Hindi po sa yaman ng mundo. Hindi sa kung ano ang nakikita mo. Sa Diyos daw kasi sigurado ang Diyos ang bahalang magbigay ng lahat ng pangangailangan mo. Ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. May problema ka ba? May pinagdadaanan kang problema? Mga pagsubok? Sabi sa ng Diyos, pumanatag ka, kapatid. Be still and know that I am God. Sabi nito, maging matyagang maghintay sa Kanya. Alam niyo po, ang mundo, sinanay tayo sa mga bagay na mabibilis. Diba? Tama ba yun? Lahat ng mga instant. Instant noodles, instant coffee. Ano mga instant? Instant boyfriend or girlfriend. Gusto mo ba ng ano yan?
gusto mo ba nakausap? O InstaPay. Di ba? May mga tao po ganito ginagawa. Kapag wala po sila makausap, ang kinakausap po nila si AI. Di ba? Kasi ang gusto nila, mabibilis na mga bagay. Bullet train, at kung ano-ano pa. Yan po, minsan nagiging problema natin, nakakalimutan po nating maghintay. Amen? Pero the Bible says, blessed are those who are wait patiently. Matyagang naghihintay. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. So hayaan mo sila kung sila ay may maleta. Hayaan mo sila kung sila ay may pera. Lalo na kung ang pera naman nila ay galing sa illegal. Sooner or later, they will reap the punishment of what they did. Amen? Alam niyo ba, maganda rito kay Asaph? Si Asaph po, repented in his envious comparison. He recognizes the ultimate reality of his relationship with God. Stop comparing. Alam niyo po ba, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Kasi sigurado na meron kang kayang gawin na hindi nila kaya. You are perfectly unique. Naniniwala ka ba na unique ka? Yes? Na you are wonderfully and fearfully made by God. Kagaya po ni Asaph, he ended this comparison, he recognizes the reality of his relationship with God. Number three, Psalm 70 life lessons, the ultimate portion and strength. The ultimate portion and strength. In Psalm 73 verse 21 to 23, sabi po ng Asaph, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant, I was a brute beast before you. Look at verse 23. Pakibasa po sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yet, I am always with you. You hold me by my right hand. Sabi niya, ano man ang sitwasyon ng buhay ko, Lord, I know that you are always with me. I'm always with you. At hindi lang yon, you hold me by my right hand. Alam niyo po ba ang kaibahan na ang pagkakaiba po na ikaw ang may hawak sa Diyos, siya ang may hawak sa iyo? Kapag tayo may hawak sa Panginoon, ang laki po ng tendency and possibility na makabitaw tayo. Tama ba? Pero kapag ang Diyos ang may hawak sa iyo, there's no possibility that the Lord will let you go. Kasi bakit? Mahigpit ang pagkakahawak niya sa iyo. Hello? Alam niyo po ba kung bakit minsan nagkakaproblema ang buhay mo? Kasi meron kang hinahawakan na dapat binibitawan na. You need to let go of things so that you will experience freedom. O, pakisabi nga sa katabi mo, bitawan mo na kasi yan. Para kang tuko nakakapit eh. Bitawan mo na kung hindi naman yan ang kalooban. Kung yan ang kalooban, sigurado, ang Diyos ang may laan. Ang Diyos ang bahala. Amen? Ano ba sabi po sa John 10? Sabi po sa John 10, no one can snatch you out of my Father's hand. No one can snatch us out from my hand. Imagine, sabi po ni Christ, hindi kayo kayang agawin sa akin, sa kamay ko. At sabi niya, hindi rin kayo kayang agawin sa kamay ng Ama ko. Ang may hawak po sa atin, si Jesus, at si God the Father. Amen? Kaya ibig sabihin, hindi niya tayo bibitawan. Hello? Kaya ang kanta, ayaw ko nang bumitaw. Diba? Ayaw mo nang bumitaw. Si God, hindi niya tayo bibitawan. Amen? Moving forward, sabi rito, you guide me with your counsel, and afterward, you will take me into your glory. Ito po ang ganda ng verse 25. I love this verse. Pakibasa po sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desires beside you. Sabi ni Asaph ng psalmist, who am I in heaven but you? Wala akong ibang gusto, kundi ikaw lang, Panginoon ko. Amen? It means, it talks about priority. Ang priority po ni Asaph, bagamat in his life, meron siyang konting doubt,
In his life, may mga tanong siya. Pero Lord, you are my priority. In the fact that you are here in this place, attend our Sunday worship, pinarioritize mo ang Diyos sa araw na ito. Alam niyo po ba, walang sayang na oras, minuto na inilaan mo para sa Panginoon. Because God will reward you accordingly and abundantly. Amen? So Ahab still desires God in his life and walk in his path. Ano po ibig sabihin ito mga kapatid? It represents complete spiritual contentment, prioritizing God's presence above all. Siguro ilan sa inyo may busy. Actually, ngayon pong 11, si Angel po nasa TV5. Pero nandito siya. Di ba? Iba sa inyo, pagod, galing work. Baka iba sa inyo, nag-night shift pa nga kayo eh. Baka wala pa kayong tulog. Di ba? Pero nandito ka, pinarioritize mo ang Panginoon. Kagaya ng psalmist, Lord, wala akong ibang desire sa buhay na ito, kundi ikaw. Kasi kapag ikaw ang kasama ko, sigurado, kompleto ang buhay ko. Do you believe that we can find completeness in Jesus? Amen? Alam niyo po, kung di po ako pastor, I do not know ano mangyari sa buhay ko. Because I find fulfillment sa mga ginagawa ko para sa Panginoon. Amen? In verse 26, ito, ang ganda po ng verse na to, sabi nito, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Manghina man ako, mag-fail man ako. Sabi Lord, pero ikaw ang lakas ko. I really love this verse. Pwede niyo ang gawing life verse ito eh. Ano po sabi sa Tagalog? Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan? Puso ko't kaluluwa, kung manghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Sino man lakas na tanging kailangan? Ang Panginoon. Alam niyo po sabi rito, God is the strength of my heart and my portion forever. Ano po yung portion? When we say portion, without that portion in our life, God, we will never be complete. We will never be content. If God is the missing piece of your life, wala pong fulfillment. Amen? Pero kapag natagpuan mo ang portion po na yan, we will experience real satisfaction in this life. You say amen? Sabi nito, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. There are times that we are weak, we are struggling. There are times we experience, para bang, Lord, nanghihina ako. Para bang nanlalamig ako. Sometimes, naging lukewarm tayo. Pero every time we look at the cross, every time we read the Word, we pray to God. Sabi ko, Lord, hindi ko kailangan ng mga yaman ng mundo. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. And some of us, may mga choice tayo eh. I have also a choice. Pero pinili ko kung ano yung nararapat at nais gawin ng Panginoon. Alam niyo po ba, pinili po natin na maging kagaya ni Maria, na umupo sa paanan ni Jesus. Samantalang si Marta, nagluluto ng tinola. At nagsumbong pa siya kay Jesus. Sabi niya, Martha, Martha, you're upset about many things, but one thing is needed. At yung one thing na yan, hindi yan aalisin sa'yo. Listening to the Word of God. Listening to the Word of Jesus. And recognizing, God, you are my only need. Ikaw ang tanging kailangan ko. You are the thing that I need. God, that I need in this life. Wala pong masamang magtrabaho to earn for a living. Wala pong masamang mag-aral. Pero nagiging masama lang po yan kapag pinapalitan na niyan ang oras mo para kay Lord. Pinapalitan na niyan ang linggo mo na dapat Sunday is the Lord's Day. Busy ako eh. Dumating siguro sa punto ng ating buhay
And then suddenly, God made us realize, Lord, ikaw lang ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng yaman ng mundo. Pero kung ibibigay mo, panatag ako, Panginoon. There's one song, actually, lagi ko kinakanta to itong kanta na to. Nag-compose po ako Chinese. Gusto kong awitin sa inyo. Ganda na kanta. Yung isa po ganito. Shao, shao, shao. Tanging kailangan po ng victory. Pwede ba sabayin niyo ako? Ano may lyrics, Jade? Sabayin niyo ako, ha? Siyempre, ang aking backup si Sir Mark. So, let's sing this song. Ang ganda. Sobrang ganda. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan, laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umaapaw ang iyong pagmamahal. Kay raming kulang iyong pinunan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo'y subok na. Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw, patunay na ika'y dakila, gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailangan tutugunan, Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Break it down. Actually, may rap kasi yan kaso next time na lang. Actually, ang ganda po ng kanta talaga. Kasi it's just a reflection na para bang ang Diyos, mawala man ng mundo, mawala namang bagay sa'yo, merong mananatili sa'yo, si Lord. Amen? Kaya para bang just a reminder na God can provide, God can heal. Every time we look the birds at the sky, di ba nakita ka ng ibon? Sabi ron, look at the sparrows. They will never sow or reap, but my Father feeds them. Our God can provide all our needs. Basta unahin po natin siya at siya lang sa buhay na ito. Tatlong bagay po. Number 1, the cross of the faith. Number 2, the critical point of life. Number 3, the ultimate portion and strength. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Real fulfillment in life isn't found in wealth, but in drawing near to God, who guarantees real joy and strength. It is God, it's our intimacy